Magandang araw, Zamboanga Peninsula. Maayong hapon, Pagadian City ug sa tibuok probinsya sa Zamboanga del Sur. Welcome sa Kapihan sa Region 9. Hatid sa inyo ng Philippine Information Agency, Region 9. Ang programang ito ay isang plataporma para sa mga ahensya ng gobyerno upang ilahad ang kanilang mga programa at serbisyo sa taong bayan. We have a special episode ngayong araw at makakasama natin dito ang Office of Civil Defense o OCD. Ating pag-uusapan ng paghahanda ng rehiyon laban sa sakuna at kung paano kayo makikiisa rito. Pero bago natin ipakilala ang ating panauhin ngayong hapon, inaanyayahan namin kayo na tumutok sa ating live stream sa PIA Western Mindanao. Cross-posted sa mga Facebook pages ng Pagadian at Zamboanga del Sur Media. Nakahook up din po tayo sa Radyo Pilipinas. We would like to acknowledge our online viewers and media partners mula sa iba't ibang panig ng Region 9. Magandang hapon po sa inyong lahat. At this point, let us welcome our resource person from the Office of Civil Defense Regional Office 9, Regional Director Attorney Ruel S. Halanes. Magandang hapon, sir. Good afternoon. So for the Office of Civil Defense, we want to say thank you, no? Una, isang ligtas na hapon po sa ating lahat, and thank you so much PIA for having us here in the special episode ng ating kapihan, and hopefully we can provide you some inputs, particularly na dito sa nangyari, no? And hopefully this will also serve as platform to remind us that earthquake o yung pagyanig ng lupa is pwede ring mangyari sa atin. Yes, ang punto ng ating pag-uusapan ngayong araw, RD, no, is very crucial, especially so sa mga nangyari kamakailan na bagyo at lindol. First things first, ano nga ba ang primary role and function ni OCD tuwing meron tayong lindol o bagyo? Okay. So una, ang Office of Civil Defense, alam naman natin yan, siya yung tinatawag na executive arm ng ating National DRM Council. Primarily, ang mandato niya, mag-administer ng tinatawag nating Comprehensive Civil and National Civil Defense and DRM Program. Now, sa mga usapin ng disaster, bagyo, lalo na ngayon yung tinatawag nating lindol or earthquake na nangyari kamakailan lang sa Bogo City, Cebu with a magnitude 6.9, makikita natin ang Office of Civil Defense operates on the so-called strategic, operational, and tactical. So, sa mga ganyang sitwasyon, tayo po, nag-activate po tayo ng ating Emergency Operations Center, and then tayo ho yung nagiging nerve, tayo ho yung nagiging central hub of coordination para doon sa mga pangangailangang pagresponde. Ulitin ko po, ang Office of Civil Defense, tayo ho yung ahensya na nagsisiguro na matugunan ng mabilis, epesyente, at the same time, mabigyan ng karampatang pagtugon yung pangangailangan lalo na sa panahon ng disaster katulad ng lindol or earthquake. RD, yung mga natatanggap natin ng mga advisories, sa inyo po ba nagmumula yon? Sa usaping advisories, no, marami ho yan. No? Halimbawa, kung may paparating na bagyo, syempre ang appropriate agency natin dyan isa Pag-asa. Pero dahil nga sa disaster, sa usaping disaster, meron tayong tinatawag na theory of redundancy. So mula sa Pag-asa, pinapadala sa opisina natin, and then ginagawa natin, tayo yung nagwa-widest disseminate. No? In fact, meron din tayong mga mekanismo niyan, gamit yung ating mga cellphone, nagbibigay tayo ng emergency alert system. So kapag lindol naman, ito naman is forte ng ating PHIVOLCS, no? Philippine Volcanologists, wherein sila yung nagsasabi sa atin kung ano yung ini-expect natin, gaano kalakas. No? So kagaya nung nangyaring lindol sa Cebu, tayo yung nagbigay daan para mapaalam and then mabigyan ng karampatang aksyon kung ano yung mga dapat gawin ng mga LGUs after nagbigay ng warning ng ating PHIVOLCS. Yes. Talking about the strong earthquake na bago lamang nangyari, no, sa Visayas, if mangyari po yon sa Region 9, gaano po tayo kahanda? Ayan, napagagandang tanong yan. Kasi tayo sa Office of Civil Defense, lagi namin sinasabi na yung kahandaan sa disaster, lalo na sa tinatawag nating lindol, nagmumula ho lagi yan sa ating mga pamilya. Una sa ating sarili. At pamilya, barangay, and local government units. Una nating dapat maintindihan na kapag lindol, hindi natin pwedeng malaman kung kailan, saan, at gaano kalakas. Ang kaya natin gawin kapag nandiyan na yung lindol, nasusukat natin. Pero kung kailan, saan, at gaano kalakas, yan ho ay sinasabi natin na hindi pa tiyak dahil siyensya ho ang kailangan natin dyan. At the same time, yan ho ay isang pagyanig beyond human
understanding, and forecast. Pero ang ginagawa natin, pinapalakas natin yung ating first line of defense, yung local government unit. So sa katanungan kung gaano tayo kahanda dito sa Office of Civil Defense in Region 9, tayo ay nagsasabi na lagi nating ine-emphasize, no? Yung sinasabi nating risk communication, pagpapaalam, no? So paano natin ginagawa yan? Ini-invite natin yung attention ng ating mga local government units, ng ating mga individual, yung ating mga barangay, na alamin yung mga hazard na meron sa kanilang mga barangay. No? Siyempre, kapag pinag-uusapan is lindol, dapat alam nila kung ano yung active fault, saan posible na itayo yung kanilang mga bahay, saan posible maging ruta kapag magkaroon ng mga ganitong klaseng lindol. Ikalawa, nagkakaroon din tayo ng mga training, simulations, and drills. So, ibig sabihin, kung kahandaan ang tanong, lagi natin sinasabi na yung kahandaan is prepared tayo sa national agency, sa regional agency, pero ang lagi namin sinasabi na true resilience emanates with our respective dwellings. Sa atin po, sa ating mga pamilya, sa ating mga barangay. Kaya ulitin ko po, no? It takes a village for this type of preparedness, particularly kung resilience at kahandaan sa lindol yung pinag-uusapan. No, napakaganda yung sinabi niyo, RD. Ano po yung posibilidad that Region 9 will experience a strong earthquake such as yung nangyari sa Visayas? Taking the scientific side, no, ayoko na pong magpaligoy-ligoy pa. Straightforward po tayo. In Region 9, ang posibilidad na magkaroon tayo ng lindol similar or mas malakas pa sa 6.9 na nangyari sa Cebu City is pwede. Dahil according to our scientific and partner agencies, meron tayong mga trenches, meron din tayong mga fault na pwedeng mag-trigger. Kaya nga sinasabi natin, alisin natin sa mentalidad na yung the big one is sa Manila lang yan or sa Greater Manila. No. Ang the big one or even ang pagkakaroon ng malakas na lindol as high as 7.1, 7.2, pwedeng mangyari sa atin. Unang-una, by record, nagkaroon na tayo ng malakas na lindol. No? Na nagkaroon pa nga ng succeeding secondary hazard, yung tsunami. So, ibig sabihin, yung trench, yung mga bitak na nandyan sa ilalim sa lupa, sa dagat, at saka yung mga across onshore fault, yan yung mga sinasabi natin na pwedeng mag-trigger. Pero, ang kuidaw ko lang dito, science says na possible na mangyari sa atin yan kahit anong oras, kahit anong panahon, or kahit anong yugto nung ating ginagawa. What is very critical to us is that we need to accept that back. Kasi minsan, yung state of denial, yung lagi nating mentalidad and kultura na hopefully hindi mangyari. Paano kung nangyari? Kasi sabi na nga sa atin, mangyayari talaga siya. So ang question now is dapat part of our hazard maturity, no? Tanggapin natin yung katotohanan na pwede talagang maglindol dito sa Region 9, sa ating area of responsibility, para from that point, alam na natin kung ano yung mga dapat natin gawin as an individual or even as part of the government tasked to provide disaster response operations. Yes. RD, yung nangyaring lindol sa Visayas, did this prompted us to be alert, to be always on alert? And paano nyo po kino-coordinate yung mga local government units natin to be really prepared nung pag may mga nangyaring ganito, lindol or kahit sa bagyo? Ayan, napakagandang tanong. Una, every time na magkakaroon ng lindol, in fact, kung maalala ko, before tayo na nagkaroon ng malakas na lindol sa Cebu, meron din tayong lindol na na-experience somewhere in the Siocon, in District 3, around January of this year. That lindol or earthquake triggers us to remind. Kasi sa amin naman, hindi kami hindi kami kampante na, ito, may plano na tayo, nagkaroon na tayo ng drill. What is keyword here is consistency. So ngayon na nagkaroon ulit na lindol, it triggers us to remind everyone to aggressively inform and communicate ano dapat ang ginagawa kapag nailindol o sa wala pa ang lindol. Ngayon, sa amin naman, lalo na ngayon, pinag-aaralan namin kasi every disaster, be it lindol or bagyo, tinitreat namin yan as new learning. So ngayon, dahil tayo sa Region 9, hindi direktang natamaan ng bagyo, ng lindol, it requires us to review. Kung kami or tayo yung nasa sitwasyon, ano yung dapat na pinag-iibayuhan. Now, basic talaga kapag may mga ganyan, yung pagkakaroon natin ng pre-coordination and pre-protocol arrangement sa mga LGUs. So, sa mga ganyang sitwasyon, napaka-critical yung matter of how we
establish our Emergency Operations Center. From that Emergency Operations Center, it will now have the task to coordinate lalo na doon sa mga affected LGUs. And take note, sa mga ganyang sitwasyon, you cannot expect na nandyan yung power lines mo, nandyan yung communication. So, kasama yan sa pinag-aaralan natin para at least, kung nandyan na yung punto ng lindol, alam natin, ini-expect na namin to, dapat eto na. So, that is how we communicate with the LGUs. And syempre, hindi pwede na ang region lang ang capable. Lagi and aggressive din nating pinapaabot sa mga LGUs, lalo na sa ating mga local chief executive, na magkaroon din sila ng functional na Emergency Operations Center. Kasi kapag hindi rin natin sila na-communicate, sayang din yung magiging connectivity na gusto nating i-implore or gusto nating ma-establish the moment na nagkaroon ng lindol. Of course, RD, this is not just the role, no? Hindi lang si OCD ang dapat na tumitingin dito. So ano po yung inaasahan natin na support from other government agencies? O ano ba yung mga role naman nila na ginagampanan? Ayan, tama yan. Take note, following the RA 1121, naka-establish na yung tinatawag nating regional or national and local DRM Council. So dito sa Region 9, may tinatawag tayong Disaster Risk Reduction and Management Council composed of so many member agencies. I will be focusing on the response cluster. Kasi the moment itinayo na, assuming for purposes of discussion, nagkaroon na tayo ng lindol, similar, 6.9, dito ang epicenter, knock on wood, within our AOR. So kapag nandiyan na yung Emergency Operations Center, all agencies with the role of providing them, like for example, DOH for the health, DSWD for the food distribution, AFP, NPP, CG, and BFP for the rescue, and the rest of those member agencies will report to the Emergency Operations Center. And then, from that Emergency Operations Center, magkakaroon na ngayon ng series of coordination, and this is on top on the level of the response operation. So in short, yung EOC ang magsisynchronize, magko-coordinate. And those agency, no, kasi as early as now, alam na nila naka-divide na yan into how many clusters? In fact, around 12 clusters na yata tayo. Even the ILG has role on the management of the dead and the missing. Even the tawag nito, yung OCD kami as logistics. So iyan yung mga sinasabi namin na dapat ma-imbibe natin as agency, as member of the Regional DRM Council. Kasi yung OCD, yung council na yan na mismo, humuhugot ng lakas and galing doon sa mga respected agency having the mandates on disaster response operations. Yes. Meron namang support si OCD for the agencies on capacity building. Yeah. Natural during or tinatawag naming ordinary or normal situation, walang bagyo, walang lindol, patuloy yung pagbibigay namin ng tinatawag na mga trainings along DRRM and Civil Defense Enhancement. In fact, isa talaga sa pinaka-critical na requirement ko, no? Kasi yung disaster nga operates on the strategic. So, kapag strategic, dapat mabigyan natin ng pag-aaral yung ating mga local chief executive how to handle disaster. On the operational side naman, binibigyan natin sila ng capacitation and training on Emergency Operations Center handling. And then yung pinaka-prominente in handling complex situation. Nagkaroon ng lindol, nagkaroon ng sunog, may mga tinatawag na sinkhole, liquefaction. So, it is a conglomeration of hazards or having a cascading effect, So, tinuturuan natin sila in how to handle that through incident management system course. Now, usually, ang nagiging tanong lagi, may lindol sa Cebu. Ano yung status? So, dapat yung LGU capacitated also on having a damage assessment. So, kasama yan sa mga primordial or mga inuuna nating mga pag-aaral and training capacitation sa mga local government units, including member agencies. Kasi, yung mga ganyang sitwasyon, lalo na kapag lindol, you cannot expect kaya. In fact, reality speaks na kailangan talaga ng isang buong nasyon ang tutulong. Similar is what is happening now in Cebu. Aside from the usual earthquake drills that we do, RD, ano po yung mga drills na ginagawa natin? Meron ba tayong mga tsunami drill? Ayan. Yeah, mga and the likes? Ang pinaka-establish talaga natin na parang naging banner na nung ating national government is yung tinatawag nating nationwide simultaneous earthquake drill. It started with the concept of teaching and reminding the public, the state actors and responders on the role during earthquake, no? Duck, cover, and hold, no? Muscle memory. But we departed that context already. What we are aiming here is a resilient and safer community. So after performing the duck, cover, and hold,
kasama na dyan. Halimbawa, nagkaroon ng lindol, tapos nangyari yan offshore. So ano ina-expect mo? Ang sabi kasi sa atin ng ating mga partner agency, kapag yung lindol is nangyari doon sa tinatawag nating offshore, tapos ang lakas is around 6.5 and above, it has tsunamigenic characteristic, meaning pwede magkaroon ng tsunami. So magkarugtong yan na ginagawa natin. And last time, we've been in National Ceremonial Site in Dipolog City. Yes. Kasi alam natin na sa Dipolog City or yung part ng Zamboanga del Norte na yan, kapag gumalaw yung tinatawag natin na Sulu Trench, no? Or yung tinatawag natin na, pagpalagay natin, Cotabato Trench, pwede rin siya na maging source ng mga tsunami. So, hindi lang tayo nagsisettle sa tinatawag nating performance focus on the earthquake or NSED. Now, aside from the national, matindi rin yung ano natin, no? Yung pag-encourage ng pagkakaroon ng mga localized drill. Una, miski basic, di ba? Kung nagkaroon ng lindol sa isang barangay, saan yung pupuntahan, saan yung mga pick-up points. And lucky for us, no? Nagkaroon tayo ng mga local chief executive in Region 9 na nagkaroon naman din ng buy-in, no? The way we propagate, we campaign to them. And hopefully, magtuloy-tuloy pa ito dahil yun nga sabi namin, the key in disaster preparedness is preparedness itself. Correct. Pero ito yung tanong, RD. How effective is the NSED? Ayan. Magandang tanong din yan. Government-wise, siyempre, diba, kapag nagkaroon tayo ng activity, nagkakaroon ng evaluation, kami naman, we always look on the part of the intended user. Meaning, kung nagkakaroon tayo ng NSED, primarily for us, sa government, we will assess kung yung equipment natin capable ba. So far naman, lahat ng mga in-place protocol, intended equipment natin, nagpa-function naman siya by design. So, masasabi natin na effective. Pero, again, we operate on the simulation and drill context. Now, ang tinitingnan namin lagi dito is yung ating mga local populace. Originally, kapag NSED, no, even ngayon, no, nagkaroon ng lindol, we are promoting duck cover and hold. Every time na magkaroon ng mga ganyan, may mga pag-shake, natutuwa din kami, nakikita natin na nandun, ginagawa na, no? Though may iilan pa rin na, ang joke nila, di ba, inuuna pang kunin yung cellphone, nagtatanong kung may lindol ba, pero practically nandun na. Ngayon, ang isa sa pinaka-challenge namin is the word consistent. May mga positive trend na tayo na naa-adapt na or nakikita natin na efektibo yung NSED, pero it doesn't mean na titigil na tayo. So consistently, we need to revise that. That's why yung last na third quarter NSED namin, we put that around 4 o'clock in the afternoon. So there will come a time na gawin namin siyang gabi. Kasi like what happened in Bugo, it happened around 9:59 p.m. So see? So kung nasanay tayo sa NSED na umaga or may araw, so baka magkaroon ng misappreciation, okay lang pala kung gabi walang lindol, which is no. So it reminds us na yan, isang magandang opportunity. But in totality, asking gaano siya ka-effective, so far nakikita natin yung positive trend ng understanding based doon sa objective no gusto nating ipaabot through this national or nationwide simultaneous earthquake drill. Is there a particular reason bakit sa mga schools kadalasan ginaganap ang mga nationwide earthquake drill natin? For the provinces, yun ang na-observe namin. Yeah. Usually talaga, no? Kasi ang lagi natin tinatingnan dyan, sino ba yung mga exposed? Sino ba yung mga vulnerable? Alam natin na, ngayon, na we are talking here, alam natin na may mga mag-aaral na pumapasok. Outside the comfort of their houses or homes, wala yung kanilang mga pamilya, wala kanilang mga parents and guardians. So, they are the captured audience on hazard. No? So, bakit natin ginagawa madalas na nagiging sentro ng ating drills and simulation yung mga paaralan or yung mga densely populated areas? Because alam natin na doon yung magiging source ng potential na magiging area na magkakaroon ng supposed damage. So, aside from the fact na kailangan din natin ma-instill sa mga bata. Kasi itong mga bata na to, ito yung pupunta, uuwi, magkakaroon din ng pamilya sooner or later. So later on, kapag na-imbibe na nila yung preparedness, particularly in earthquake, assure tayo na magkakaroon ng continuity and sustainability yung gustong mangyari ng government. But then again, I want to emphasize on the aspect of preparedness, malaki talaga yung binibigay na emphasis ng ating government on this vulnerable and captured audience kung tawagin, no? Mga eskwelahan. Kasi sila mismo, di ba? Unlike natin, alam na natin, may mga na trainings and physically, yung physical attributes natin is well developed as compared to the children. So yan din yung isa na
tinitingnan natin, bakit nagiging sentro ng priority natin sa mga ganyan is yung ating mga schools. Yes, RD. Nakikita din natin, RD, kung gaano kahalaga yung role ng ating local government unit talaga. In so far as your observation, yung coordination natin sa kanila, gaano po ka-active ang ating local government unit dito in terms of disaster preparedness? Yeah. Ito naman ang take namin lagi dyan, no? Particularly on our local chief executives and local government units. Directly and indirectly, without mentioning kung ano yung specific hazard, nakikita naman natin. In fact, yung mga assessment natin, we have that Gawad Kalasag, Seal of Good Local Governance, nakikita naman natin ng semblance yung prioritization nila sa tinatawag nating disaster preparedness. Ngayon, kung sa sinasabi natin na kahandaan and support, makikita natin by way of producing that plan. But again, that is the document base. Now, during implementation side naman, nagkakaroon kami ng drills and simulation, nandun naman sila. What is good now is we have the initiative here in Region 9. We are inviting those LGUs, no, through the LCEs. Diba, may mga activity dito, plan event, or even mga deployments. No? Last time, nagkaroon tayo ng massive deployment, yung mga badly hit or disaster hit areas. They are willing to extend their people. And what is good there is, nakikita natin na on top of helping, seemingly, the local chief executive, nakita niya kahalagahan na matrain yung tao niya. So, lucky for us, for Region 9, dahan-dahan nating napataas yung level nung sa Bisaya kahimatngon o yung maturity, yung kaalaman ng ating mga LGUs, kasi pag sinabi mong LGUs, syempre the centerpiece is the local chief executive. Pero among that LGU, nandyan yung ating mayor, vice mayor, sangguniang bayan members, or even the local DRM councils. And hopefully, magtuloy-tuloy po yan. Yan po yung pinaka-assignment ng Office of Civil Defense, paano maging vibrant, paano maging masustain yung tinatawag nating buy-in on the part of the local government units. RD, nabibigyan naman po ng sapat na budget allocation itong ginagawa natin on disaster resilience based doon sa sinabi ninyo sa mga LGUs? Yeah. Matter of utilization. Kung budget kasi nandyan na eh. Nandyan. Under the law, hindi bababa sa 5% yung magiging gagamitin. And then out of that 5%, magtitira ang LGUs ng kanyang 30%. Yan yung parang pinaka last line of defense niya in terms of fiscal management. The rest of the 70, i-utilize niya. Ngayon, nakikita natin na dati yung nagiging hugot is a matter of interpretation on the guidelines ng paano ba gamitin. But now, they are transcending not only, I'm talking not only on the city, province, and municipal level, because that 5% also applies to the barangay. Kaya ang nagiging sentro na ngayon ng aking capacitation and advocacy is for them also to ensure that the barangay is aligned. Kasi kapag ang tinitingnan lang natin na budget is yung 5% natin sa munisipyo, I tell you, mali talaga siya as compared to the hazard na kailangan natin preparahan. Pero again, as I emphasize, yung prinsipyo ng walis, no? Pag pinagsama-sama mo yung resources mo sa barangay, malaki yung pwedeng maging impact niya, provided that it is guided. Kaya on top nga doon sa requirement namin on training, may mga ginagawa din kami reinforcing their local DRM plan. Kasi itong plano na to, ito yung primary requirements for them to fully utilize the 5%. The rest is more on the reminders. Kasi syempre, kailangan din natin i-remind, kailangan din natin i-guide sila paano gamitin, and then after such time, maging ano na sa kanila yon, maging automatic na itong porsyento na to, kailangan talaga natin itong gamitin kasi intended talaga ito for disaster preparedness. Yes. And talking about barangays, na-mention po ninyo, RD, paano po natin ini-ensure na kasama po sila dun sa disaster preparedness plan natin? Ayan. Una, kung barangay, supposedly, by strict application of the law, it is within the ambit of the concern of the munisipyo, city. Kasi within the AOR yan. Pero dahil alam nga natin, yung sinasabi nga natin na in safer and resilient community, hindi naman yan nakabase lang sa isang opisina, sa isang LGU. So ang ginagawa natin ngayon, through our counterpart, no, province, city, and municipal, we are also requiring and reminding them na kayo yung pinaka-OCD pagdating ninyo sa inyong mga munisipyo. So kung ano yung sinasabi namin, yan yung dapat din ma-imbibe. So pag nagkaroon tayo ng local DRM planning, when you say local DRM planning, kasama lagi ang barangay. And what is good now, we are very, ako, natutuwa ako. Last time, nagkaroon na kami ng training with the Sangguniang Kabataan. Nagkaroon na kami ng mga training coming from the barangay. In fact, those training
are not being called by the OCD, but rather initiative ng mga local DRM officers natin. Dahil naiintindihan nila nga, tama nga naman, no? Kasi yung barangay may pondo sila. And then, miski sila mismo, admittedly, kapag nagkaroon ng disaster sa kanilang mga munisipyo, syudad, hindi nila kaya. No? Sa isang, pagpalagay natin, ang isang munisipyo, pinakamaliit, nasa 10 hanggang 40 or 50. No? Zamboanga City has 90 plus barangay. So, kapag hindi mo yan napalakas ang iyong connection, coordination sa barangay, as local DRM officer or as local chief executive, talaga magkakaroon ka ng drag doon sa response operation. And we are now on that level that barangay is participating. In fact, even the barangay itself is directly requesting us. Pero syempre, without acknowledging and bypassing the hierarchy, pumupunta kami doon, nagbibigay kami ng technical assistance with the concurrence ng ating mga munisipyo city para makita nila na this is how the government or this is how the RRM structure operates. RD, na-mention mo yung mga young people natin, mga youth natin. Social media is a very powerful tool nowadays yan. to reach our youth. Paano po natin i-utilize yun? Ayan, eto yun, yung power ng social media at saka ng youth, two-edged sword yan eh. Pwedeng on the side note, pwedeng maging magbigay siya ng empowering connotation, or in the other end, baka magkaroon din ng misinterpretation. And ang iniwasan natin dito ngayon is magkaroon ng false or yung tinatawag nating fake news, unverified. Now, kami sa Office of Civil Defense, nag-maintain talaga kami ng official platform. Same with what PIA is doing. And then, syempre, dahil tayo yung appropriate agency to say otherwise kung ano yung dapat sinasabi, we ensure na the moment meron kami na monitor na hindi ito aligned sa standards, hindi ito dapat ang sinasabi or ito ay hindi verified ang source, nagbibigay talaga kami ng abiso. Nagbibigay kami ng proactive instance. No? In fact, may mga early action and warning messages din tayo para ma-remind. Now, ang challenge na lang namin dito din is kailangan din namin pag-ibayuhin yung tinatawag naming social platform collaboration. Kasi alam naman natin in the protocol or in the algorithm of social media, the moment magsimula mag-share yung isa, ang bilis, ang hirap mo nang agapan. No? So we will also avail on that. That's why our office, no, automatic pag mang PIA or sino man yung mga appropriate agency, even PHIVOX, Pag-asa, nagkakaroon kami ng cross-posting para ma-elaborate. Now, for the youth, eto talaga na monitor natin. Kasi una, sila yung may mga effective way, no? The so-called techie. Yes. Pero kung guided naman yan sila, makikita din naman natin na they are on the right track. Now, the challenge again is consistency. Kasi the moment hindi natin na-attend agad yung pinost dyan, pinabayaan natin, then it will send a message na ito pala, totoo pala. And then later on, we found out nagkaroon na ng confusion or worse, nagkaroon ng another series of hindi magandang naiparating na mga mensahe that create panic or sow fear to the populace. Correct. Now, talking about sowing fear and so on, yun sa nangyaring lindol dun sa Bugo. So nakita natin dami-dami mga information RD na lumabas eh. Yeah. So pertaining to yung iba nga hindi natin sure kung totoo ba or tama yun. may basis ba to. Yeah. So ano pong ginawa ni OCD doon, no? To coordinate Yeah. Napakaganda yan, ano? Kasi minsan tanggapin natin na yung element of surprise will always contradict yung tinatawag nating composure. Yes. No, natural kung ikaw yun nandoon, may mga pamilya kang directly or ikaw mismo nandoon. So magkakaroon talaga na teka, ano ba nangyayari ngayon? Magkakaroon ng automatic ba na kung ano yung plausible na mabilis mo makita, mabilis mong paniwalaan. But for the part of Office of Civil Defense, ang ginawa namin, we immediately request the PHIVOX. Kasi the moment nandiyan na yung PHIVOX, it will send a message. Eto na yung mga appropriate agency. So lahat ng mga pinopost, ginagawa namin, kinokolate yan ng aming strategic communication team, and then it will be subjected to verification. True enough, 'di ba? After nung nandun na, nagpalabas ng aggressive communication na medium si PHIVOX, na-explain bakit nagkakaroon ng lindol, ano yung ini-expect natin after the lindol, ano yung naging sani. Kasi ang laging tanong agad, bakit nagkaroon ng lindol? No? May joke nga, 'di ba? Biglang nagkaroon ng maraming scientists, no, to explain, no. Yung iba pa imported with other, hindi mo talaga siya maiwasan eh. Pero the moment PHIVOX is already there and then constantly, just recently, in-explain sa atin ni PHIVOX na ito yung characteristic na lupa ng Cebu, ito yung mga, so dahan-dahan namang na-diffuse. But now, ang challenge pa rin dyan minsan kasi,
yung opportunity for them to explain outside what is being explained. What I say is that kung nakikita natin yung mga binibigay na explanation sa atin ni Feebox, nililaymanize. In fact, English ito, nilalagyan talaga ng karampatang translation in Tagalog. Kasi kapag hindi rin natin na-explain well yan, baka magkaroon na naman ng ibang misinterpretation. No? In fact, ang worst pa dyan, yung picture, i-capture, tapos i-cut. Yes. Diba? So, hopefully, Office of Civil Defense is very aggressive on that. Kami din sa region, no? Kahit hindi kami apektado, nagpo-post din kami ng mga tamang ideya para etong mga pinapalabas na hindi naman, wala namang basihan is ma-insulate, and then sila yung parang ma-overrule with the correct information that we have. Yes, and gusto ko lang ding i-add, Ardino, regarding kasi before, not only lindol, even mga bagyo. Kasi before nangyayari ang mga bagyo, if may mga heads up na, information na, yung mga agencies na notice kung nagkakandak tayo ng PIDRA. Can you please share it with our audience para malaman nila na ating gobyerno talaga ay nakatutok? Sa protocol kasi natin, no, in science part, may tinatawag tayong mga slow onset disaster or sudden disaster. No? Etong mga slow onset, yung namo-monitor na natin prior sa kanilang happening. Like example, namo-monitor na natin na magkakaroon tayo ng La Nina, magkakaroon tayo ng El Nino, or may paparating na bagyo, di ba? Outside Philippine Area of Responsibility, LPA pa lang yan. So, the moment we monitor that type of disaster, particularly hydrometeorological, yung mga bagyo, nagkakaroon tayo ng pre-disaster risk assessment. Yung pre-disaster risk assessment naman, ang kahalagahan niyan is tinitingnan natin kung ano yung karakter ng potential na disaster, ano yung magiging extent niya, saan posibleng tumama, at saka ano yung capacity para maging guide natin sa ano yung magiging preparedness. Now, may mga type naman disaster yung tinatawag nating sudden. Yan, lindol. Diba? Natutulog ka lang or gumagawa ka lang ng assignment mo as estudyante or galing ka sa trabaho. So, ngayon, na nangyayari, hindi tayo nakakakandak ng PIDRA, but rather, what we do is immediately proceed with the activation of our Emergency Operations Center and response operation. So, yan po yung pinagkaiba nila. Pero, lahat po yan, kaparte na sa tinatawag nating preparedness measure na in place from the barangay, munisipyo, city, province, and even at the region. So, hopefully, kapag may mga pre-disaster risk assessment, that is a very high time, makuha po, maintindihan ng ating mga GIS, at least may time pa tayo. Pero kapag mga sudden or onset disaster, yan talaga ang challenge sa atin. No? Which is, yan yung inaano natin ngayon, similar to what happened in earthquake. And talking about sudden and yung mga inaasahan natin, can you explain to us, ano ba yung nare-receive namin ng mga advisories? Meron tayong mga code blue alert, Okay. white alert, red alert. Please po, RD. Sa amin naman, dahil nga doon sa may mini-maintain tayong operation center sa region, at the same time sa mga probinsya, munisipyo at syudad, may alert level status tayo. Under ordinary situation, kagaya ngayon, ang Region 9, what the ultimate weather disturbance na may na-monitor natin is the Intertropical Convergence Zone. Pero based naman doon sa ating warning agency, hindi naman siya ganun ka-tindi yung magiging epekto. Monitoring lang ang requirement. So, that's why we are on the standby or white alert status. Ngayon, kapag nadidetect natin na magkakaroon ng significant effects or kailangan ng masinsinan na pag-monitor and pag-mobilize ng mga possible resources, nagre-raise tayo sa blue alert. So kung makikita ninyo, ang level sa kahandaan natin, naaangkop kung ano yung pangangailangan ng hazard. Ngayon, kapag lindol na yan, sa dami ng mga naapektuhan, sa laki ng mga danyos or damage na yan, automatically we will raise that on the highest level, which is the red alert status. Meaning kapag red alert status na, hindi lang naka-standby yung ating mga response clusters or responsive agencies. They are directly deployed in the area, and then sa Emergency Operations Center, nakafocus na ngayon ang lahat ng ating mga resources and even personnel in providing immediate needs. So, red alert status in our Emergency Operations Center, that is the highest type of alert level na meron tayo. So, sa ngayon, depende yan. Example, Cebu is on red alert, not only on magnitude 6.9, dahil parte din sila sa hazard ng Canlaon. So, ganyan, may mga instance. So, nag-COVID tayo. Naka-red alert tayo sa COVID. At the same time, nag-red alert din tayo sa mga bagyo. So, yan po ay protocol and arrangement ng ating national government in order for the member agencies,
the state actors or responsible agencies will be guided accordingly doon sa magiging role natin and kakailanganing resources. Okay. Meron tayong na-monitor na mga question ngayon, RDs, online, no? Meron tayo ditong dalawa. Unahin natin itong first question. Actually, parang nasagot nyo na rin to kanina para purposes of clarification and reiteration. From Sarah Tulabing po of 1116 DXAS Radio, ang tanong niya, ready ba sila? Ready ba ta? If ever maabot sa atua ang earthquake. According to Engineer Labayog, if gagalaw daw ang Sulu, trench ng 32 times stronger ang impact sa Zamsulta compared to Cebu. Well, una, I cannot deviate kung ano yung sinasabi ng kanilang source or if it is scientific. But sa tanong kanina ko, ready, again, I want to emphasize, yung kahandaan natin sa lindol, in terms of national and regional, nandyan na, naka-in place na. In fact, yan din yung ginagamit natin every time na nagkakaroon tayo ng nationwide simultaneous earthquake drill. Tinitingnan natin yung mga tinatawag nating worst case scenario. Ngayon, ang lagi kong emphasize dyan, hindi lang kasi sapat na sabihin namin na ready kami or ready ako as the regional director, but always we put emphasis on the readiness of the local government unit. So, magiging subjective na ito, depende ngayon kung paano natin inaagapan yung sitwasyon at the local level. Now, to compensate that type of situation and level of readiness, we at the Office of Civil Defense is very aggressive. Kaya nga sabi sa atin, nung ating mga counterpart agencies, yung paggalaw ng lupa, kaparte ng natural movement yan eh. Kasi even science itself, kapag hindi gumalaw yung earth, nagkakaroon ng walang signs of living. What is very dangerous to us is yung ating mga anthropogenic action. No? Yung tinatayo nating bahay, dapat sumusunod sa National Building Code. Yung ating pagtatayuan, dapat na-classify siya, hindi nandoon sa tinatawag nating hazard prone, no? Be it landslide, flood, or malapit sa active fault. Now, in terms of earthquake, what is very emphasized to us, regardless gaano kalakas ang ini-expect natin, is yung tinatawag nating engineering solutions. Kaya sabi ko nga ulit, kami, ang readiness namin should always radiate also to other responsible agencies. Yung nag-i-enforce ng mga appropriate engineering solutions, yung nagmo-monitor and nag-i-enforce na dapat ito yung standard natin. So, sa tanong na ready, by document, yes, we have. Pero mental side, that is subjective, that is nuanced to everyone. But that is what the OCD is doing. We are aggressively reaching that area para masabi natin na yung tinatawag nating preparedness in earthquake, considering na hindi natin kaya ngang ma-simulate. No? We have that data up to this. Pero kung ano yung extent talaga, unlike ni Bagyo nga kaya mong ma-measure yung hangin, yung dami ng ulan, no? Earthquake is very different. Kaya sabi ko nga, readiness emanates always in our individual dwellings, plus the government is always there to say otherwise na ito yung mga dapat nating kailangang gawin. Correct. Ito naman, pangalawang katanungan naman ito from XFM Pagadian. Sir, ano po yung specific strategies po ng OCD-9, especially po na merong possibility na matatamaan po tayo ng lindol? Ayan, specific, no? When you say specific, aside dun sa templated na dapat meron tayong emergency operation center capable to respond any eventualities in 24 hours, 7 days a week. Ang specific talaga na lagi nating ini-emphasize dito is una, tuloy-tuloy yung ating pagpapalakas ng ating kapasidad, no? It started with our campaign with the local chief executive kasi sila yung may discretion. Sila yung may decisive tawag nito capacity to decide something, no? By ensuring na meron silang ma-appoint na local DRM officer, by ensuring na makapagpatayo, makapag-establish sila ng emergency operation center, those are specific strategies na ginagawa namin. Kasi kapag wala yan, magkakaroon talaga ng chaotic effect the moment nandyan na yung disaster, lalo na yung lindol. Kasi it will shake everyone. So jump pa lang, wala na. Magkakaroon na talaga ng impact yan sa individual aspects. Now, aside from that, we are also looking at the possibility yung ating pagkakaroon ng coordinative, strengthening coordinative mechanism. No? Hindi lang ho ito usapan between 1, 2 agencies, but rather to include CSOs, academies. And then another thing, yung sinasabi namin na yung pagkakaroon ng drills, meetings, trainings, hindi lang ho yan simpleng investment for purposes of compliance.
but that is investment in saving lives. So yan po yung ine-emphasize namin na mga specific activities on top sa usual na mga trainings, no? So gagaya nito, no, kapihan is one strategic good localized strategy natin, no, to revisit something, to invigorate interest sa ating mga nakikinig and nakakapanood. And hopefully after years gagawa din yung mga local. So again, to emphasize, yung preparedness hindi kasi kaya ng overnight effort yan eh. The keyword always is consistency, and hopefully kami naman sa Office of Civil Defense along with our colleagues and other member agency maging consistent din kami, and it will form part of the strategies that we will employ year in, year out. Yes. Ito naman from one of the netizens na nanonood ngayon sa atin, no, in OCD's assessment, how receptive are our LGUs for disaster preparedness? How do you push the LGUs to be serious about DRRM? Ayan, medyo masinsinan yung tanong. Ano? When you say receptiveness, it is a matter of how they accept. No? I will benchmark naman, no? Kasi tayo, nung nagkaroon ng mga pagtitipon yung mga mayor, be it elected and newly elected, nandun tayo, personal nating kinonvey yung ating mensahe. In fact, so much of the statistics, pinakita ko talaga sa kanila na this is Region 9. No? This is the province of Sulu, this is the province of Zamboanga del Sur, Sibugay Norte, along with the 5 cities. Ngayon, nandito ho tayo. Na-elect ho tayo yung namumuno sa mga LGUs na to, and then kasama nung inelect ng mga tao is there your aspiration na the moment na magkaroon ng disaster, nandun kayo to protect them. Correct. Nandun kayo to say na may ginawa tayo based dun sa current limitation. And nakarating naman itong mensaheng ito, no? I even asked them individually to commit, no? Kasi kailangan natin palakasin, no? I started with the basic, kung ano yung mga basic, no? Having a dedicated local DRM officers, having a local DRM plan, to fully utilize their budget. So yan kasi yung lagi pabalik-balik. And receptiveness-wise, may isang mayor na lumapit pa nga sa akin, na RD, ako na talaga yung gagawa nun. Ako na yun. So meaning, it create, no, na naintindihan tayo. But again, more than that one session, ang importante kasi sa atin is paano natin sila masundan, ma-follow up. Ngayon, on that aspect, makita natin, receptive na sila, and then the last thing we do is how we able to package everything. Kasi kung lindol ang pag-uusapan, for example ngayon, basic na pagpapahatid ng ating mga relief food, so hindi lang yan mismong yung area na tinamaan ng lindol. Kailangan mo rin i-orchestrate, i-synchronize yung mga neighboring LGUs. So, dyan, nakita natin in Region 9, hopefully, God forbid, or kung mangyari man yan, magkaroon din ng magandang binunga yung mga sinimula natin na direct or even indirect talks and dialogues, caucuses, and even trainings to ating mga local government units. Meron ba tayong specific na area sa Zamboanga Peninsula, RD, na tinututukan when it comes to lindol? Kung sasabihin natin na tinututukan, we follow historically, di ba? Alam natin that Pagadian City, nung nagkaroon ng Moro Gulf na earthquake, isa ito na nagkaroon or inabot ng inundation ng tsunami. Dipolog City also is one dahil nga doon sa nakikita natin na mga sources. But on top of that, alam din natin na meron tayong mga fault along, no? Kung titingnan mo sa Hazard Hunter or even titingnan mo sa Feel Aware or any apps or methodology nga makita mo yung fault, nandun siya. So, kung sasabihin natin na tinututukan specific, nandun yung focus natin sa entirety nung vulnerability and exposure side. So, halimbawa, nakikita natin na ang ganitong lugar, coastal area is on top of ground shaking, may potential na tatamaan ng tsunami. So, nandun yung mga focus natin. While on the inland areas naman, tuloy-tuloy din yung ating mga reminders. So kaya every time nagbibigay tayo ng advisory, nakalagay doon, always take notice or be aware seriously on the hazard within your respective areas. Kasi from that point, alam natin kung paano natin ipaprioritize. Admittedly, yung resources ng LGUs or even ng ating regional agencies is very limited. So kailangan natin magkaroon ng augmentation principle or yung tinatawag nating complementary principle in governance or yung resources. No? Kung ang hazard mo is earthquake, tsunami, yan yung magiging centerpiece ng iyong governance or leadership in terms of DRRM.
Talking about the tsunami here in Pagadian, yung nangyaring history, ano yung mga lessons learned natin doon at paano natin siya ginagamit at RD for preparation? Lessons Preparedness. learned, una, kailangan nating hindi ipagwalang bahala yung sinasabi ng government na eto yung magiging track nung magiging tsunami. Without mentioning kung ano yung, kasi we are not privy on that happening, but Yes. early warning system, EWS, plays a crucial role. In Pagadian now, they managed to install through DOST. May nilagay silang device that can provide us a possible warning kapag nagkaroon ng abnormality, particularly doon sa tinatawag natin na pagtaas ng alon or tsunami. And then another thing na learnings natin dyan is yung pagkakaroon talaga ng tsunami contingency plan. Now, aside from that, what the learnings will haunt us always is the learnings that should be translated into individual understanding ng ating populace. So, yan ho yung pilit natin na pinagtutulungan along with the local government units, with the barangay, na yung mismo mga tao mismo, hindi lang sa level namin or sa level natin, nakakaalam na nagkaroon pala ng lindol dito. Kasi the moment those people or those people is living on those areas, the potential na tamaan, sila mismo yung makalimot na pwede pala silang tamaan ng tsunami, then everything will be at the losing end. No? So, yan po yung isa na tinitingnan natin as part of our learnings. Another learnings naman is yung enhancement natin sa ating capability in terms of equipment and resources. Alam natin yan. So, alam natin na kapag nagkaroon ng lindol, possibility, mawala yung ating mga tinatawag ng mga lifelines, no? Yung ating mga power source. So, ating mga telecommunication. So, dyan namumuhunan din tayo. And then, syempre, another is on the part of re-strengthening yung ating capability. No? Same with what is happening now in Bugo, in Cebu, hindi na centric na Cebu lang yun nandoon. Nandun na yung other regions, nandun yung national contingent, and in fact, even international counterparts natin nandun din para tumulong. Because that is part of our learning, noting na yung magnitude and possible damage yung lindol is hindi talaga siya ganun ka-liit na pwede mo lang i-deduce into a simplified disaster response approach. Yes, and talking about that sa tulong na mga dumating dun sa Bugo, RD, ano yung masasabi nyo regarding that? Yung bayanihan ng mga Pilipino. Zamboanga del Sur, nagpadala din tayo ng assistance doon. Ano pong masasabi nyo regarding that? Yan naman yung isa. No? In fact, even international counterparts always admire us that type of, siguro, part siya ng component, cultural component ng tinatawag nating how Filipino define resiliency. Na despite the odds, kung anong meron tayo, kahit tinamaan, di ba? We are looking, miski yung mga areas na yon, they know how to say or to signify their gratitude. Nandun na sila sa area na sila mismo tinamaan, but they manage to offer something to the responders. Nakikita nila. Now, yung mga nasa labas naman, or yung mga karatig bayan, karatig rehiyon, by their means, no? Alam nila agad, no? Individuals are making that actions para tulungan, depende sa pangangailangan. And we are very lucky nation na meron tayong ganun na klase na kultura and meron tayong ganun na population. Now, the challenge there is, while it is true na nandun na yung tulong, kailangan din natin na bigyang pansin yung appropriateness on how we deliver our aids. Kasi baka minsan, while the intent is noble, pero dahil dun sa ginawa natin, baka makaderail or magkaroon tayo ng, makakos tayo ng drag dun sa ginagawang ongoing response, then we need to see also the things. That's why ngayon, with this type of learnings also in Cebu, in the previous pa, yung OCD at saka yung ating mga responsible agencies are making headways. They are putting stations, they are putting coordination mechanism para yung tulong na dapat maiparating is maparating sa tamang panahon, maparating sa tamang mga beneficiaries, at the same time, maibigay yung dapat na maibigay. Kesa naman na marami nga tayong tulong na gustong iparating, pero dahil nagkaroon na tayo ng labo-labo. No? I'm not saying na yan yung nangyayari ngayon, but rather, what is required here is the coordinated and orchestrated approach in providing relief goods or aids. I think we are now on our last question. Actually, hindi siya question, RD, no? But since patapos na din yung oras natin, no? Your message or call to action, summarizing all that we have just discussed. Ayan, thank you so much again for the PIA, no? Particularly PIA 9.
on the part of the Office of Civil Defense, 10 ng ating mga local na government units coming from the province of Sulu, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Norte, and all the 95 LGUs to speak. No? Kami po sa Office of Civil Defense, taos pusong nagpapasalamat lagi. Una, sa panahon na wala pa tayong dilubyo or disaster, nandiyan kayo, no? Automatic nagbibigay in one way or another ng emphasis nung kailangan nating kahandaan in terms of resiliency. Another thing that we want to say is your openness, no? Every time nga meron tayong mga kailangan na coordination, nandyan yung ating mga LGUs, yung ating mga member agency, automatic nagbibigay ng kanilang feedback. That will be a good thing, and that is a big thing on us, on the part of OCD, orchestrating everything. Now, the challenge here is we want to emphasize, no, that the first line of defense ng ating disaster preparedness is the local government units. Yes. The people living on those local government units. Ika nga, yung self-help, mangyayari lang yan kapag tayo mismo aware dun sa ating mga respective hazard, and then later on, we can save ourselves, we can have those tawag na extended help. No? Tayo nating tumulong. Sa Office of Civil Defense, then, we wanted to emphasize, no, through the leadership of our President, to our Secretary of National Defense, Gibo Teodoro, and to our Civil Defense Administrator, Harold Cabreros, yung lagi namin sinasabi na when you say proactive, the keyword there is anticipation. When you say anticipation, you anticipate. Alam natin na yung lindol nangyari na sa Cebu, pwede mangyari sa atin. Ngayon yung bagyo, similar. Now, having that keyword anticipation, all stakeholders, to include tayo, mga potential na biktima or responders, should position ourselves kung paano natin gagawin yung ating mga respective functions. And one way of that is, una, sa wala pa yung disaster, eto, kapihan, providing platform kung saan pwede nating iparating kung ano yung dapat na makahandaan. And then, the moment nandyan na yung disaster, alam na natin yung gagawin. After disaster ulit, meron na naman tayong ginagawa. So, yan po yung lagi namin sinasabi. And again, when you wanted to have a safer, resilient communities, nagsisimula po sa atin yan. And then, ang emphasis namin lagi sa Office of Civil Defense, hopefully, consistent tayo, hindi lang dahil nagkaroon ng lindol, saka tayo maghanda. But rather, regardless, mawala na yung lindol o matapos na yung mga aftershocks, nandun pa rin tayo sa level ng kahandaan. And hopefully, Office of Civil Defense will continue to serve the nation and protect its people. Oh, pagkasabi ko kanina last question, may mga humabol. Merong humabol dito, attorney. Which LGU ba in the region, ito from one of the netizen as well, stands out in disaster preparedness? Mahirap i-classify in one aspect eh. Pero kung tatanungin mo ako, we have LGUs, so-called, the barometer namin lagi is yung Gawad Kalasag. Gawad Kalasag. That's the measure nung level of compliances. And so far, kung makikita natin, iilan-ilan na lang yan out of these 95 LGUs ang hindi pa nakakamit. So, I'm not on the position na sabihin na itong specific na LGU na to kasi kada isa sa kanila na naging beyond compliant is very practical. No? Meaning, may isang LGU tayo na bested other LGUs dahil napakataas ng kanyang level of utilization. Meron naman tayong isang LGU bested others dahil yung naging investment niya is in terms of equipment. So eto lahat, pinagsama-sama natin, binibigyan natin ng karampatan na tawag nito, recognition. And then later on, we wanted that all LGUs will be managed to imbibe. But talking in the totality, we are halfway beyond sa tinatawag nating fully and beyond compliant LGUs. So we are doing good. Yeah, we are doing good. Kaya nga ito yung tanong ko lagi kasi year in, year out yung Gawad Kalasag namin. Sabi ko, nag-i-increase ba? Meron bang positive trend? Meron naman. So at least we are doing good. Umi-epekto naman or nagbubunga naman yung effort, not only OCD but the entirety of other agency kasi sila yung nagre-reinforce din sa ating mga local government units. Ito, pinahabol. Unsay dapat namong buhaton during and after earthquake? Ayan. Unsay among buhaton during and after earthquake, no? Sa before, preparedness, di ba? Individual, go bag yan, know your hazard, know your safe places, kahit saan ka maparoon, no? Nandiyan na. During, huwag kalimutan yung lagi natin sinasabi na duck, cover, and hold. Huwag magpa-occupy sa rattle or sa panic kasi somehow, nakikita natin sa social media posting, so possibly hindi siya madadaganan kung hindi siya tumakbo doon sa area na yan, di ba? O kaya hindi rin siya magkakaroon ng injury
kung hindi siya nag-antay pa ng time to say na may lindol talaga. So basic, perform what is required to us, duck, cover, and hold. After na mag-receive na yung shaking, pumunta sa open space. Now, may exception yan, sabi sa atin na FIBOX, kapag nasa mga lugar ka na malapit sa dagat and nagkaroon ng malakas na pagyanig, then you need to find way para makapunta ka sa mga lugar na matataas. That is precaution para kung nagkaroon ng sea level disturbance or tsunami, nandun ka pa rin ligtas sa isang lugar. Now, after naman, huwag ka nang bumalik agad kasi expectedly, lalo na kapag malalakas yung lindol, may aftershocks pa yan. So, magmasid, compose yourself. Kung meron kayong way of communication, establish, coordinate, and yun lagi natin sinasabi, stay informed. When you say stay informed dun sa ating mga appropriate agencies or sa mga first responders kung tawagin. Okay, so I think that's the last question, Attorney. Natapos din natin ang isang oras. No? But before we let you go, baka meron pa kayong mga further announcements na gusto nyo ipaalam sa ating mga viewers ngayon? Hotline or saan ba nila pwedeng makita yung mga advisories ng ating OCD? Ayan. For the last, for the Office of Civil Defense, we are on different media platforms, particularly sa Facebook. Nandiyan naman yung ating Civil Defense na Zamboanga Peninsula. And then in terms naman sa hotline, nandiyan din nakalagay. Ang lagi lang namin na sinasabi, tulungan natin, huwag nating i-allow na yung mga fake news or yung mga false news yung mag-occupy sa ating social media platforms because it will not provide us good thing. At the very least, it will always provide us confusion and panic. Now, sa mga nagnanais naman na tumulong doon sa nangyayari ngayon sa Cebu, by all means, we appreciate that. But again, we want to emphasize to closely coordinate with the appropriate agencies, with the appropriate LGUs, para hindi magkaroon ng aberya kung ano yung mga gagawin tulong. On our end, eto na po, sabihin natin, wala pa pong siyensya, wala pa pong device na pwedeng magsabi na ganitong oras, ganitong lugar o ganitong lakas magkakaroon ng lindol. So wag ho kayong maniniwala kahit pa ilagay dyan OCD9 na nagsabi or PIA or ako ba mismo, hindi ho totoo yan. At the very least, natural na magkakaroon ng lindol, pero again, hindi natin alam kung kailan. So ang pinaka-key, ang pinaka-susi is yung pagiging prepared and pagiging composed natin in terms of similar instance or kung dumating may yung lindol. Maraming salamat, Attorney Ruel S. Halanes, Regional Director ng OCD Region 9. Amin din pong pasasalamat sa ating partners mula sa Mindy's Catering and Landscaping Services para sa inyong assistance sa episode natin ngayon. Sa ngalan po ng PCO Secretary Dave Gomez, PIA Director General Catherine Chloe De Castro, Regional Head Noemi Adaga, at sa buong puwersa po ng Philippine Information Agency Region 9 at sa ating guest mula sa OCD, ito po si Emmanuel Taghoy. See you sa next episodes ng Kapihan sa Region 9. Daghang salamat.